Sina Sara at Curly Discaya, pinagmumultuhan ng kanilang pagpapakita ng yaman. Ang panayam ni Julius Babaw sa mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Discaya, na naganap noong Setyembre taong 2024, ay nalampasan na ang 1 milyong marka ng view. Ngunit nakakuha lamang ito ng track sayon matapos ang kontrobersyal na Facebook post ni Pasig City Mayor Vico Sotto noong ika-21 ng Agosto taong 2025. Mula sa mahigit 300,000 views, ang panayam ni Julius sa mag-asawang Discaya, na mapapanood sa Unplugged YouTube channel ng broadcaster, ay may halos 1.4 million views at patuloy na tumataas. Ang interes ng publiko na panoorin ang panayam ng mga Discaya ay napukaw ng bukas na pagpapakita ng mag-asawa sa mga karangyan na kanilang tinatamasa, tulad ng mga mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng milyon-milyong, mula nang makakuha sila ng mga proyekto sa Department of Public Works and Highways, DPWH. Hindi tulad ni Corina Sanchez, hindi tinanggal ni Julius ang video ng interview nila ni Sara at Curly. Mukhang tama ang desisyon niya dahil dumami ang ads ng video pero wala nang makakapag-iwan ng masasamang komento. Hindi na lang simpleng lifestyle interview ang pag-uusap ni Julius sa mag-asawa dahil masasabing documentary na ito, base sa mga pahayag at yaman na ipinagmalaki ni Sara at Curly. Pero may mga nasaktan sa ilan sa mga binitawan nilang salita, gaya ng mga inhinyero. Sa isang bahagi ng panayam ni Julius kay Curly, sinabi ng ama ng pamilya Discaya na mas magaling ang mga foremen kaysa sa mga inhinyero. Sabi ni Curly, nag-apply ako sa biyenan ko ng trabaho. Sabi ko, Daddy, baka mabigyan mo ako ng trabaho doon. Ako na ang magbabantay sa mga site mo. So, nabigyan ako ng opportunity and I wasn't very good and knowledgeable at the time. So, ang ginawa ko, pinaghirapan ko talaga, from morning to evening. Binantayan ko talaga, pabalik-balik ako doon sa construction site. Hindi ko napansin, kahit hindi talaga ako nag-aral ng engineering kasi ang natutunan ko ay actual experience. Well, natututo ako sa mga foremen ko kung paano gawin ang mga techniques. How to lay steel. How to do everything. Minsan, sila, yung mga foremen, minsan mas magaling sila sa engineers. Kasi engineers, they're really good at books, computation, everything. Pero pagdating sa foremen, even get under the drainage from all kinds of things, they can do it strategically. Minsan hindi nila nababasa ang plano kung paano ilagay ang bakal. So, nagbasa na lang sila ng isang piraso ng plano, alam na nila kung paano ay implement ang bagay na iyon. So, doon ako natuto. Itinama ito ni Sara at sinabing, bookish, ang mga engineers habang ang mga foremen naman ay magaling sa actual execution. Noong ika-19 ng Agosto, ipinatawag sa Senado ang mga Discaya na sangkot sa kontrobersyal na flood control projects para ipaliwanag ang kanilang panig. Hindi sila sumipot. Naikinadismaya ng mga senador na nagpasyang magpadala sa kanila ng subpoena. Hanggang ngayon, nananatiling tahimik ang mga Discaya tungkol sa mabibigat na alegasyon laban sa kanila. Naka-profile lock na rin ang mga Facebook page ng mag-asawa at ng kanilang mga anak, isang paraan ng pagprotekta sa kanilang sarili mula sa pag-atake ng galit na mga Pilipino. Bukod sa masasakit na salitang natatanggap ng mga Discaya, pinuna at binigyan ng masamang kahulugan ng netizens ang paboritong brand ng t-shirt ng pamilya, ang Lacoste na may alligator logo. Ang koleksyon ni Curly ng mga Buddha.
jade artworks na nagkakahalaga ng nagkakahalaga ng 7 Philippine pesos milyon bawat isa at di umano ay mula sa China, ay sinasabing nagdudulot sa kanila ng swerte, pera, at kapayapaan ng isip. Nang ipakita ni Curly kay Julius ang higanteng Buddha na bahagi ng kanyang mamahaling koleksyon, sinabi niya, kapag nakita mo iyon, nakaka-relax ka. Kaya napapansin mo ang mga ganoong bagay. Nakikita mo sila sa mga spa. Kasi ibig sabihin meditation, magpahinga ka, mag-relax ka. So, every time na makakita ka ng ganyan, you feel inner peace and then relaxation. Lunes ika-25 ng Agosto, ay araw ng mga bayani. Kahit holiday at noon working day sa Pilipinas. Lumabas ang mga ulat na iimbestigahan ng Bureau of Customs, BOC, ang mga diskaya dahil nais malaman ng ahensya ng gobyerno kung may paglabag sa importasyon ng mahigit 40 luxury cars na ipinakita ng mag-asawa sa kanilang panayam kay Julius. Sa dinami-dami ng problemang kinakaharap ng kanilang pamilya dahil sa kanilang pagkakasangkot sa isyu ng flood control projects. Masusubok na ngayon ni Curly kung ang kanyang koleksyon ng mga mamahaling Buddha ay talagang makapagbibigay ng kapayapaan ng isip at pagpapahinga.